Ang storyang ito ay pinamagatang Tweety Bird, Episode 5 by Gino. Simulan na natin ang kwento. Makalipas ang ilang minuto, tumigil kami sa paghahalikan. Nakapatong si Erwin sa akin noon. Nagtitigan kami ng ilang mga segundo habang hinahaplos niyang mukha ko. Tapos, bigla na lang niya akong sinampal. Ang sakit! Loko, mas malakas pa yata yun sa sampal ni Maricel Soriano eh. At kahit pa may nabigla ako, naihanda ko na yung sarili ko sa ganitong sitwasyon. Inantay ko lang siya na matapos sa pag-arte niyang natatakot at pagkukunwaring biktima. Hindi ko alam kung kasama ba to sa role-playing namin. Kasi wala naman sa usapan na gagawin namin ito ngayon. Tsaka, hindi pa kami umaabot sa part na siya ang biktima. Hindi ko pa naiintindihan ang mga nangyayari sa kanya noong mga panahon na yun. Kasi, hindi naman kasi uso na ng mental health issue o sadyang hindi lang talaga tayo exposed sa mga ganong kaganapan. Ako kasi, kahit naging biktima ako sa totoong buhay, hindi naman ako nagkakaganon. Nakakalungkot isiping meron tayong lack of awareness sa mga ganong bagay noong una. Kung meron man. Hindi naging kaugalian nating mga Pinoy na itakal yung mental health issues sa loob ng ating mga bahay. May mga ilang minuto ding nagtagal yun. Ako naman nalipot ko na yung buong kwarto. Handa ang mga gagamitin namin sa unang gabi ng aming pagtatanghal. Sa entabladong kami lang din ang audience. At natikman ko for the first time ang JW Black Label. Matapang pero kaya naman. Biglang tumayo si Erwin. Tapos dumiretso sa loob ng banyo. Naglock ng pintuan, pinaandar ang shower, at mukhang maliligo. Naghubad na rin ako dahil sunod akong maliligo. Pero nung sinubukan kong lumapit sa pintuan ng banyo, narinig ko si Erwin na parang umiiyak. Mahinang iyak lang. Tama lang na matabunan ng ingay ng shower. Pero naririnig ko ito. Alam ko ang klase ng iyak na yon. Dahil ganun ako. Iyak ng isang taong nasasaktan na ayaw ipakita sa iba. Matapos niya sa banyo lumabas siyang nakatapis lang ng tuwalya. Pumasok ako sa banyo at napansin kong basa ang damit na suot niya kanina pa. Pati na rin yung mga sapatos niya. Hindi ko na siguro kailangang ipaliwanag pa ang nangyari sa kanya sa loob ng banyo, no? Madali naman magets Mukhang nag-walling ata si Sir. O guys, sa mga hindi nakakalam ng walling acting, search nyo na lang sa Google para makita nyo kagad. Balik tayo sa kwento. Madali ako naligo. Hindi na ako nagtapis ng tuwalya. At bahagyang nagpatuyo bago lumabas. Nakahiga na si Erwin sa kama tapos nakatalikod. Tumabi ako sa kanya. Niyakap ko siya at nagtanong ako. Erwin, are you okay? Just leave me alone for a minute, okay? Okay. Leave me alone daw. Hindi naman ako pinanganak na makulit Kaya pinabayaan ko na siya. Nagpatuloy ako sa paghiga. Hanggang sa nakatulog na ako. Nagising na lang ako may piring na ang aking mga mata. At nakaposas na rin ang mga kamay ko. Ang bibig ko naman, tinakpan ng duct tape. Amoy usok ang buong paligid. Usok na nagmumula sa paninigarilyo ni Erwin sa loob ng kwarto. Ang pinaka-importanteng gaganapan ko sa teleserye naming ito ay nangyari na nga. Ginawa kong ashtray ng loko.
2 beses yun, kung natatandaan ko pa ng tama. 2 beses niya akong pinaso ng sigarilyo sa tiyan. Ang sakit, grabe. Masakit na nga mapaso ng di sinasadya eh. Paano pa yung sadya kang papasuin ng sigarilyo, di ba? Alam nyo guys, hanggang ngayon, meron pa rin akong mga pekla sa tiyan. Gawa ng paulit-ulit na pagpaso ni Erwin sa akin. Buti na lang, madali siyang matapos. Siguro mga 3 hanggang 4 na minuto. Tapos na siya noon. Masyado siguro siyang naging sabik sa akin. Kaya naging mabilis lang. Pinakawalan naman niya ako. Gaya ng napagkasundaan. Tinanggal yung piring ko sa mata at takip sa bibig. Ginabot niya rin ang mga paso ko. At habang ginagawa niya yun ay gusto ko siyang hambalusin at pagsalitaan ng hindi maganda. Pero wala eh. Pumayag ako sa role kong ito. Matapos niya akong gamutin, pinalitan niya yung bedsheet. Duguan kasi. Galing sa akin yung mga dugo na yun. At ilang oras din akong paika-ikang maglakad. Matapos ang first episode namin. Marahan naman niya akong pinahiga. Niyakap habang iniwasan ang mga paso kong may betadine na siya rin ang may gawa. Hinalikan sa noo at sinabihan niya akong, "I'm sorry, my Tweety bird. But, thank you." 1 beses lang kada linggo. Gaya ng napagkasundoan namin. At sa susunod na linggo naman ulit. Sa uri kasi ng pagtatalik na gusto ni Erwin eh, hindi mo gugusto yung humiling pa ng round 2. Nakauwi naman ako sa bahay ng buhay. Hindi nga lang makalakad ng maayos at masakit ang buong katawan. Mali yata yung naging desisyon kong ito eh. Pero, inisip ko na lang na sa isang gabing pagtitiis ko ay umuwi ako na may 2,000. Sapat na halaga na rin ito para sa panahon noon. Kaya ko nang i-budget yung pagkain namin magkakapatid sa loob ng 2 linggo. Kung magtitipid lang talaga ako. Ang maganda pa doon, meron pa naman kaming nakukuha mula kay Kuya Buwan-Buwan. Kaya medyo mapapagaan ang buhay namin. Kahit panandalian lang. Baka nga mapag-ulam ko pa ng masarap ang mga kapatid ko sa buong linggo eh. Kasi laging isda at gulay na lang ang ulam namin. O yung mga dilatang binibigay ni Auntie. Naging madalang na rin ang pagsama ko sa mga kaibigan ko sa college. Lagi kong nirarason na, kesyo, kailangan kong umuwi ng maaga dahil kunwari may sakit ang tatay ko. Kahit wala naman talaga. Kesyo, kailangan kong rumakit. Pati yung mga kliyente ko noon, pati yung professor ko naging regular customers ko. Sa pagko-callboy ko, iniiwasan ko na din. Naging eksklusibo ako kay Erwin. Once a week ay nagkikita kami sa CB Resto Bar. At kung minsan naman, sa ibang lugar. Gaya ng mga kainan, sinehan, mga pasyalan. Para kami nagde-date tuwing Sabado. Maigli lang talaga mga text ni Erwin sa akin nung nagsimula kami sa kontrata naming pagkukunwari. Inilalagay lang niya yung pangalan ng lugar o yung address, tapos yung oras. Ni walang ha o ho, ni walang kamustahan. Nangyayari lang yung mga highs and hellos kapag magkasama na kami. Mga 3 buwan din nagpatuloy yun. May mga gabing sobrang sakit at may mga gabi din namang sobrang sarap. Masyado niya akong sinanay na lagi may kirot sa tuwing may nangyayari sa amin. Hanggang sa magustuhan ko na ito.
Aaminin ko, dumating sa puntong hinahanap-hanap ko na ito. Naging masaya naman kami sa loob ng 3 buwang kontrata namin. Pero, nagbago ang lahat ng yun. Nang minsan, maikwento ko sa kanya ang naging karanasan ko kay Kuya Tim. Sobrang laking galit niya na lang nang malaman niyang namolestya na pala ako noon. At hindi siya ang una. You're such a liar, Gino. Go away! I don't want you anymore. Erwin, please. Let me explain. No, Gino. There will be no more explanations. I've heard enough. And I am nullifying our contract. Oo. Nasaktan ako. Dahil napamahal na ako kay Erwin. Natutunan ko kasing magustuhan ang klase ng pagtatalik kapares ang isang sadistang kagaya niya. Hindi ko na sinubukang magpaliwanag sa pangatlong beses. Dahil hindi niya rin naman ako pinakikinggan. Gayunpaman, inihatid pa rin niya ako doon sa lagi kong binababaan na may distansya lang ng konti mula sa kanto namin. Umuwi pa rin naman akong buhay at may bit-bit na 2,000 pesos. Pero panghuli na to. Simula nung huli namin pagkikita ni Erwin, hindi na siya nagparamdam. At hindi ko na rin sinubukang kontakin siya. Matapos ang ilang buwang pag-iiwas ko sa mga barkada ko sa college, muli ako napasama sa kanila. Isang beses, sa dami-daming resto bar o may inuman na pwede naming tambayan ay, sa CB Resto Bar pa nila gustong tumambay. Dahil nga, umayag na ako, hindi ko napigilan makabalik sa CB. 2 linggo. Matapos ang huli naming pagkikita ni Erwin. Umaasa akong makikita ko siya doon. At umaasa akong bigyan pa niya ako ng isa pang pagkakataon. Dahil hindi sa pera, pero para maranasan ko ulit ang sarap na naidudulot niya sa tuwing may nangyayari sa amin. Madiin, marahas, at may halong galit. Okay, so let's continue the final episode ng Tweety Bird bukas. Pero huwag kayong mag-alala guys kasi may chapter to ang story ni Gino. Ang magiging title niya ay Chilimansi. Nako, bakit kaya Chilimansi? Spicy and sour, ha? Base dito sa episode na to, na-confirm nga natin guys, no, may pagka-sadistic si Erwin. Tsaka kalaunan naman, parang hinahanap-hanap na ni Gino yung ganung bagay. And guys, we can't judge them kasi kanya-kanya naman talaga tayo ng fetish, di ba? Yung iba nga, foot, armpit fetish. Marami pang iba guys. At sa totoo lang, yung story ni Gino, it's one of a kind stories na na-narrate ko sa channel natin. And thank you again Gino for sharing your true experience in life. Guys, gusto ko lang din mag-thank you sa mga nagsasubscribe at saka sa mga hindi po nag-skip ng ads natin. Tulong nyo na lang sa akin yan guys. At kung meron po kayong stories na gusto nyo share, email nyo lang yan sa iamransantiago@gmail.com. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do so. I-click ang like, mag-comment, hit ang notification bell para updated ka sa news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.